Alam ko naman pinatibay ito ng Diyos. Kahit lumundag kayo na lumundag yan, hindi yan magulo. Pero hindi po kayo dadami ng gusto pag nandito po kayo. You think and you pray. Ang gusto ko makita, auditorium ang Baguio CNCI. Amen. You like it? Amen. Kilala ko ang pastor niyo. Alam ko kung gaano siya kapapagmatakumbaga. Kilala ko rin ang asawa niya. Bakit kaya ito nagtawa? Yan po tawag niya pinakamalapit sa kusina. Kaya lang nalimutan ko yung dadalik ko sa kanya. Hindi ako ng paumanhin. No? Pati nga po sapatos ko nalimutan. Kaya nakagoma ako. This is the first time. I wore goma. Saan kayo nakita kasing edad ko nakagoma. Tapagay, uso daw ito ngayon. No. Sabi ko sa misis ko sa ulit. Ilagay natin lahat. Huwag tayo makakalimot. Pero hindi po ako sa nagkailan po. Sabi ko nga, guro naman, hindi naman ako ibaba ng CNCI Baguio. Kung nakita nila nakagoma. But anyway, yun po yung nakita ko kanina, and then siguro, we look for a place na talaga, pinag-usapan din namin ito ni Bishop Rodo. Look for a place na maging sentro, kasi sentro yung Baguio. Sa amin, sa audience, may CI po kasi may mga central church. At doon ako nakaklink sa central church. Halimbawa, si Pastor Aaron, may central church po sila. Meron yan sa ilalim niya ng 5-6 na church. Parang ganon. Sa inyo naman, regional. May regional din naman po kami. Pero doon ako nag-realize sa kanila, sila naman ang bahala doon sa mga nasa ilalim nila. Sentro kasi ang Baguio. Anong tawag dito? Ang Panginoon kasi ang gumagalaw pagdating sa Central Church. At i-consider nyo na parang sentro kayo ng CNCI kahit sa Baguio. Karanga ba? Karanga po. Kar. Okay. Anyway, ako po'y talagang nabibless, no? Hindi ko nga alam kung sasabihin ko sa inyo ngayon. No, kaya magkwento ko na lang tayo. Sige, praise the Lord. Daling ko kayo sa Old Testament. No, sa 1 Chronicles chapter 12 verse 1 and 2, verse 16 and 17, and then verse 30 to 32. Okay? So sabi niya, now these were the men who came to David at Ziklag while he was still a fugitive from Saul, the son of Kish. And they were among the mighty men, helpers in the war, armed with bows, using both the right hand and the left in hurling stones and shooting arrows with the bow. They were of Benjamin, Saul's brethren. Daw dun sa 16 and 17, lumulundag po ako. 16 and 17, sabi niya, then some of the sons of Benjamin and Judah came to David in stronghold, and David went out to meet them, and answered and said to them, if you have come peaceably to me to help me, my heart will be united with you. But if to betray me to my enemies, since there is no wrong in my hand, may the God of our fathers stoop and bring judgment. Sabi niya riyan. And then yung last na gusto kong basahin is 30 and 32, verse 30 and 32. Sabi niya, 30 up to 32, the sons of Abraham went 20,800 mighty men of valor, famous men throughout their father's house. Of the tribe of Manasseh, 18,000, who were designed by name to come and make David king. Of the sons of Issachar, who has understanding of the times to know what Israel ought to do. The chiefs were 200, and all of their brethren were all their commands. Sabi niya, okay. So ang Diyos ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang pananasalita. Palakpakan nga natin ang Panginoon sa malakas. So ang ating mensahe ngayon ay builders of men. Kung nagtitake kayo ng note, builders of men. At yan ang ating key text. No? Pag sinabi nyo yung word na build up, it is to assemble, to accumulate. Okay? Putting parts or materials together. Kaya nga po ako,
ang aking trabaho is to build. No? Bilang isang apostol, ang trabaho ko talaga ay hindi magtayo lang ng magtayo, kundi mag-build. No? Build the relationship. Okay, kasi lagi nating sinasabi na ang tayo po ay hindi religious group, sa totoo lang. No? Kaya nga kami, nagpalit kami, tinatanong ngayon nila Bishop Ronnie, nagpalit kami from corporation o religious corporation to corporation soul. No? Church corporation soul. Kasi po ang ating gobyerno, ang tinitingnan po tayo as parang religious corporation. Okay, non-stock, non-profit, pero religious corporation pa rin. Kaya kung minsan hirap tayo na, halimbawa, meron tayong nakaligtaang i-submit, may penalty. No? Hinanap ko po lahat yan, yung aking tatlong abogado at saka yung aking mga accountant. Nag-usap po kami, ano pwede natin gawin for this not to happen. Kasi tayo naman sabi nga ni Jesus, dapat sila nga ang maglagay pa sa atin. Although kasi kaiba yung kultura po ng Philippines sa iba't ibang bansa. No? Pero sa atin, hindi. Alam niyo naman dito, no? Ang ating gobyerno, alam niyo, hindi ako magsasabi na or putik doon sa ating gobyerno, hindi. No? The government is, sa aking palagay, ay napakagaling at napakatindi. No? Yung gobyerno as per se, hindi yung sinasabi nating government. No? Kasi nilagay po yan ng Diyos. Pag sinabi nating politics, galingan sa word na polis, no? Yan po ay isang kalipunan na inayos ng Diyos para magkaroon ng tamang takbo. No? It so happen na habang tumatagal, ay nagkaroon ng structural evil. Ang tawag namin yan sa Discipling the Nation in Advance, no, worldwide na nagtuturo po kami, ay merong structural evil. Na ano yan? Sa tuwing dadating ng panahon, merong nakakapasok. At doon sa pagpasok nila, iba-iba yung ano nila, yung motibo nila. Kaya hanggang sa nangyari ngayon, dahil doon sa structural evil, sumama na sumama. Pero actually, hindi masama ang politics. Yung early age, no, hindi masama ang politics. Kasi sila po talaga ang sinusunod. At dapat, kaya nga sabi po ng Romans 13, no, at ng iba pang mga word na galing sa Panginoon, no, igalang sila, which is true. No? Pero dahil nga sa nangyayari, ang katwiran nila ngayon, hindi. Kasi puno na ng korupsyon, puno na ng kung ano-ano man. Di ba? So, ang konsepto nila ngayon, sabi halimbawa, ang ating barangay, may korupsyon. Sasabihin nila, kami maliit lang. Paano yung sa taas, mas malaki yun? And which is true. No? Kaya ko ito sinasabi, kasi pag tinignan yung mabuti, makikita natin na, oo nga, no? So how can we build yung ganito? No? Bigyan ko kayo ng isang scripture na makikita nyo kung paano, noon pa man, meron na. In the time of Jesus sa New Testament, no, naalala nyo yung Good Samaritan? Nabasa nyo ba yun? No? May naglalakbay, diba? I think he is a businessman. Ayon sa aming pag-aaral, businessman yan. No, habang naglalakad siya, idala siyang pera eh. Okay? Pero merong mold up sa kanya. You remember? No, mold up sa kanya. At nung hinold up siya, binugbog siya, mantak na siyang mamatay, tapos iniwanan siya. Diba? Tapos ang kwento is may dumating na pariseo, hindi siya tinulungan. Diba? May dumating na isa pa, hindi siya tinulungan. May dumating na Levita, which is symbolizes the Christianity, pero hindi pa rin siya tinulungan. Pero hindi ako masyado doon nakatutok eh. Nakatutok ako doon sa background na yung hold upan sa kanya, malapit yun sa kampe ng mga sundalo before. At doon sa pag-aaral namin, nakita namin na posibilidad, o may posibilidad, na hulidap. Alam niyo hulidap? Hinuli mo na bago hinulda. Sino gumawa?
yung nasa gobyerno, the Romans before. No? Instead na sila yung ang tawag dito magtanggol at mag-ingat, no? Sila pa yung, so katulad ng nangyayari sa atin ngayon. Pero merong isang mabuting Samaritano na siya ay kinuha, and then, no, alam niyo na istorya, okay, lagi yung ipinapangaral. Ang din na makita is, ano nangyari? Bakit nagkahuldapan? Malapit naman sa, tulad ninyo, lapit ninyo sa ano. Wala na. Nilipat na, no? Ganon, no? Kaya nga kami, ako, kasi advisory kami sa Congress ngayon at pinag-uusapan namin, although hindi talaga makontrol because of that, structural evil, malapit nang lumusot yung tawag dito, divorce, no? Pero mismo ang ating huwes, no, sabi nila hindi yan constitutional, that is unconstitutional. But anyway, wala kang magagawa eh. Ang pananaw ng iba, lalo na yung matandang taga Bicol, pinakulapol yan pinakulapol ng kademonyuhan, no? Kaya nga pag nandun kami, nakikipagbalitaktakan kami, even in the Senate, no, na bakit ganito? Asan yung mga Kristiyano? Pero yun nga, naglalabi, and then nagbabayad, and so forth, and so on. No? So, sa tingin mo, wala nang pag-asa. Diba? Wala nang pag-asa. Maliban na lang pag dumating ang panahon na si Jesus Christ ang humawak ng buong mundo. No? Doon na lang tayo. Pero kami, may nakikita kami. Because nung nakikipag-usap kami, no, is meron pong mga tao na inilalagay ang Diyos, lalo na sa mga Kristiyano, para ayusin ito. Although hindi ito overnight na makukuha, pero nakakatiyak po ako, in the long run, pwede itong makita at pwede itong makuha. Alam niyo, mapalad kayo sa Baguio. Bakit? Siguro hindi naman siya perfecto. Pero si Magalong, isa sa righteous leader na nakita namin sa gobyerno ngayon. Nagsimula yan sa Mama Saparo. No, siya lang ang talagang nag-voice out kung ano nangyari talaga sa Mama Saparo. Alam niyo yung Mama Saparo, yung 44 SAP. Okay? Na hindi ginawa ng ni Pinoy, and blah blah, etc. Mga nangyari doon, masakit yun eh. No, dahil siya ay general at the time, siya yung humawak ng investigation at ibinulgar niya. And then, tapos niyan, kaya napilitan siya mag-retire. And then, nag-retire siya, nandito siya. Ilang beses namin siyang nakausap. Bago kami nagpunta ng Baguio Convention Center, nakausap namin siya. Kung natatandaan nyo, kung umatay yung iba sa inyo, dun sa seminar ng TV Macbian, nandiyan siya, bumati siya. No? But anyway, meron pa rin naman. Although hindi sila perfecto, pero meron pa. Ang ipinipilit ngayon ng mga Kristiyano ay dapat merong maging Kristiyanong merong mailagay. Diba? Kaya lang, kung ang isang Kristiyano ay talaga namang hindi siya nakapokus, no, mapupulyot pa rin siya. Mapupulyot pa rin siya. Kasi madami, no? Ang Congress, I think, 75 to 85 million ang nakalagay sa kanila for that fund alone. Ang Senate ay nasa bilyon ang nakalagay sa kanila. Nasa ilalim niya. Kaya nga iba nagmumudmud, di ba? Pero talagang meron sila niya. No? Ang aking kung sinasabi is pwede namang gawin pero hindi magawa because of yung kapaligiran na nandyan. No? At hanggang hindi maayos yung nandyan talaga ang puso niya, then ganun at ganun din ang mangyayari. So we better wait dun sa mangyayari. Pero sabi nga, bago tayo mag-wait, ang Diyos naglalagay ng leaders Naglalagay siya ng mga tao na pwedeng makasama natin. Or makasama ng kung sino man yung mailalagay. And we look forward and wait for it. Pero unahin natin ang mga Kristiyano. Unahin natin ang mga church. Bakit? We cannot point at them at sabihin sila na, ay kayo, mga murakot. Ang unang tanong, wala bang kurakutan sa loob ng church?
Let's face the fact. Let's face the reality. Diba? No? Kaya nga pag tinignan natin, hindi ko na yan babanggitin kung ano alam nyo naman yan, di ba? No? Kaya nga meron mga pastor na nagpipreach na, yung mga hindi nagbibigay ng tithe, magnanakaw yan, ganun ba? No? Kasi nga galing dun sa Word of God, sa Malakay chapter 3 verse 10. But my point is, no, yun din mga leaders, yun din kami, no? Tingnan din namin. Kasi lahat kasama dito eh. So, depende ngayon sa atin kung ano ang pwede natin gawin. But siguro umpisa natin sa maliit. Si David noon ay may mga pumunta sa kanya. Si David ay isang tao na hindi siya mabuti. May kasamaang nangyari sa kanya. Mamamatay tao. Mga ngalunya. Di ba? Lahat na nandun sa kanya eh. Pero alam nyo, ang Diyos ang nagbabago ng buhay ng tao. Di ba? O kahit sino pwedeng baguhin ng Diyos eh. It depends upon dun sa tao kung ano ang pagsunod niya sa Diyos. So si David, kahit na nagkasala siya, pinatawad siya ng Diyos. And that the grace. Grasya ng Diyos yan. Wala tayong pwede ipagmalaki riyan. Kaya nang tingnan mo, dahil doon sa grace na yun, minsan naaabuso yung grace. Kaya may tinatawag na extreme grace. Narinig nyo na ba extreme grace? Ha? Ano yun? Yung once you are saved, you are saved. Pero hindi po yung once you are saved, you are saved lang. Alin yun? Yung kahit gumawa ka na ng kasalanan dahil saved ka, saved ka pa rin. Halimbawa, sino nga lalaki ito may asawa? Taas kamay. May asawang lalaki. Okay. Tumanggap ka sa Panginoon. Pagkatanggap mo, dati kang babaero. Pwede ka naman babae ulit. Dahil ikaw ay ligtas na. Sino yung mga asawang babae dito? Payag ba kayo? Binibigyan ko lang isa ko. No? Magiging president ito ng lahat ng tinatakbo ng Kristyanismo. Ganito kagulo sa Kristyanismo. Nasa taas ako eh. Nakikita ko. Kaya nga Father of the Nations ang tawag sa amin. Ang tanong lang, no, is bakit ganito? Bakit pati mga Kristiyano ganito na? Nahawa na ba sa structural evil? Mga theologian yan, ha? Mind you. Hindi sila ordinaryo. Lagi pag nag-uusap kami, sabi ko sa kanila, theologians kayo, ako hindi, di ba? Pero pagdating sa Bible, dapat sola escritura, dapat yung word ang nasusunod. Pero hindi, ginagawa natin ng lusot, gagamit tayo ng scripture para lang magawa ng lusot kung ano yung dapat natin gawin na tama. Kaya mayroong tinatawag na extreme grace. Yan ngayon ang namamayagpag, kalaban ng tunay na. Kaya nga sabi ng Timothy at saka ng Titus at ng darating yung oras na merong mga aral ng demonyo na pwedeng tanggapin ng mga tunay na Kristiyano. Pinag-iingat nga tayo. Bakit? Kasi darating yung oras na yun. At pagdating ng oras na yun, steady ba tayo doon sa ating faith? Nakabaon ba tayo? Or nakatayo ba tayo sa ibabaw ng bato? Yung standard natin ay hindi pwedeng palitan. Yung worship, alam niyo, tuwa ko kanina, sinabi ko sa inyo yung worship, di ba? Yung worship, hindi naman kayo makabago, hindi rin kayo makaluma. Diba? Pero may bumabanat na ngayon sa worship sa social media. Bakit? Kasi parang ang worship daw, ay yun na lang ang ating tinitingnan at wala na yung word. Which is I think, hindi po katanggap-tanggap. Bakit? Kasi bago tayo mag-word, mag-worship muna tayo. Baka hindi alam nitong mga tao ito yung patakaran at yung takbo noon ng kahit na nung Old Testament at New Testament kung paano sila naghahayag ng salita ng Diyos. You cannot remove the worship from the word. You cannot. Kasi yung worship ang naghahanda sa puso ng tao para tanggapin yung word at maintindihan nila.
Kaya lang dahil nga meron na naman nakapasok. Bakit? Mabukod sa Hillsong, kasi yung Hillsong ngayon, di ba, hindi na masyado. Before, nandiyan pa si Darlene Check, okay yan eh. No? Hindi na pinapakinggan sila Bill Driscoll, sila Kent Henry, no? Sila John Tan, hindi na, kasi bago na ngayon, dahil mga bago nga eh. No? Dati, millennial. Sama kayo sa millennial. Tapos naging Z. Tapos naging X. Nasaan na kayo ngayon? Nasaan na ngayon? Ito yan, tutanungin natin. Ano makaisa sa young people? You see, because of the social media, because of the gadget na sinasabi nila. Now, alam nyo, ako naniniwala ako na ang gadget mabuti kung gagamitin mong mabuti. Pero hindi ito magiging mabuti kung hindi mabuti paggagamit mo. Kaya nga sabi ko doon sa mga tao natin, huwag kayong magpo-post sa social media nang nagkukunwari kayo. Kasi binabasa kayo eh. Yung ano man yung nasa sa loob ninyo na against kahit kanino, huwag nyo ilalagay sa social media. Bakit? Kasi binabasa kayo ng tao. Yung iba naman naglalagay ng word, pero mararamdaman mo na yung word na inilagay nila package lang eh. Ibig sabihin, no, parang palanguti lang, pero hindi totoo. Kaya yung social media, instead na makatulong because of yung ginagawa ng kalaban, hindi nakakatulong. Maliban dun sa nakakaunawa talaga ng word. Kaya dapat hindi tayo umalis dun sa word eh, sa written word. Yung iba naman na extreme. Grabe. Kaya nga siya sabi ko sa'yo, ayaw na tanggap iba, bumabanat na iba tungkol sa worship. Kanina sinabi ko, di ba? Hindi nyo maintindihan yung word pag hindi kayo merong conducive atmosphere. At nakakatuwa kayo. Bakit? Kasi hindi nyo naiimutan yan eh. It prepares the hearts of men, no, para makinig ng word. Pag nagtuturo ko, sabi nga, tinuturo ni Bishop, ang tatanda na eh, worship pa rin, napakababaw. Alam niyo bang yan ang pinakamataas na antas ng paglilingkod? Pagka tinuro natin dun sa foundational, dun sa warfare, ang unang-unang binabanatan ko, yung angel. Yun ang unang-unang tinuturo ko, angel. Sa angel kasi, merong siyam. Sa medieval angelology, merong siyam. No? Ang pinakauna ay seraphim. No? From general to private, seraphim. Ang seraphim po, ang highest form ng angel. At ang trabaho ng seraphim is to worship the Lord. Ang cherubim sa kasunod, ano yan? Tagabantayan. No? Kaya maraming matayan. Okay? Kaya wala kayo lulusot yan. Doon katawan niya, may mata, pati yung wheels, may mata. Paano ka lulusot niyan? Kahit pumunta ka sa ilalim ng nanay mo, hindi ka makakalusot sa ginagawa mo. Pero yung seraphims, trabaho nila yung holy, holy, holy. Trabaho nila yun. Kaya ngayon ang unang ginalaw ni Lucifer nung siya ay magrebelde. Kasi alam niya na pag sinira niya to, kaya wala nang worship team sa langit. Kaya si David, itong isang mamang ito na sinasabing pinagbigyan by the grace of God, nagtayo ng worship team. Ang nagtayo ng worship team, merong pang umaga, merong pang gabi, merong pang madaling araw, meron siyang 288 sounds instrument. Araw at gabi tumutugtog. Bakit? Alam niya kasi na wala na sa langit. Kaya sinasabi niya sa Panginoon, Lord, pag gusto mo makarinig, just tune in. You're going to hear from us. Ang pinili niya, the Father of the Fathers sa worship. Bakit niya pinili? Kasi yun yung mga nakakalam ng Scripture. Yun yung nakakalam. Kaya sa pag kumakanta ka, Scripture yung kinakanta mo eh. Para ka nag-prophesy. Maliban na lang kung panibagong worship na ngayon ay kanilang sinusulong, yun na ang problema natin.
Ibig sabihin, may mabuti, and then may pumapasok na masama. Kaya nangyayari ito. Andiyan pa kaya, naintindihan niyo pa siya sabi ko? No? I am giving you na wisdom. Hindi lang po yung katulad na dati, sanay na ako sa anointing eh. Pero pinakamataas na ang taas ng anointing is wisdom. Kaya yung worship, huwag mo basta-bastahin. Kasi kung wala yan, kaya nga si Moses noon, ibang klase yan eh. Alam ko, naituro ko yan sa Baguio. Diba? Anong nauuna, pagka halimbawa, nag-camp sila, magka-camp sa isang lugar. Diba? Yung pillar of cloud, aalis yun, pagdating sa gabi, yung pillar of fire ang papalit. Diba? Pero pag aalis na ulit sila, tataas na yung pillar of cloud, aalis na yung pillar of fire, and then magpaparada na sila. Ang unang-unang nasa parada ay yung dancers. Pangalawa, yung worship team. Pangatlo, yung tatlong tribo. Tatlong tribe. Tapos noon, dancers, tapos worship team, and then tatlong tribe. Tapos noon, Levi, yung may dala-dala ng Ark of the Covenant. Tapos noon, praise and worship, dancers, praise and worship, tapos tatlong. Tapos, dancers, praise and worship, tapos tatlong. Kasi 12 tribes eh. Tapos sa huli, dancers, praise and worship. Pero mo ulat huli, praise and worship. You know what? They protect the covenant, the Ark of the Covenant. They protect the word. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, pag ang nasa praise and worship, makulakulan, or malalim ba tawag Tagalog yun? Anong tawag yun? Malagyan ng anumang bahid ng hindi maganda, diyan na nagkakaroon ng problema tayo. Kaya nga ang Hillsong dati matindi yan. Pero ngayon hindi na masyado. In fact, nakita niyo yung kanilang I think last year na kanilang tawag dito, concert, bakla na si Jesus eh. Pero yung mga young people, dahil gusto nila yung Hillsong, dahil Hillsong kinakanta. Kasi dapat namimili ka. Kahit naman sa atin, sa mga Pilipino. Yung mga nagpo-concert, di mo alam kung umiinom ng biriyan sa likodan ng stage. Di mo alam. So lahat, merong structural leader, merong sinisingit. Okay? So nagkakaroon ng extremity. Merong extreme grace, extreme prosperity. Naniniwala ba kayong Diyos pagpapalain tayo? Oo, pero sa tamang pagpapala. Tama ba? O hindi, kasi ganito yan eh, di ba? O, sinong gusto magkaroon ng kotse? Nataas ng kamay. Sige, bigay nyo lahat ang gamit nyo. Bukas may kotse na kayo. It's good to be true. So ito yung ginagawa ngayon ng demonyo sa loob. Kaya huwag muna tayo tumingin sa labas, tingnan muna natin yung loob. I-guard natin kung ano talaga nangyayari. Kasi pag matibay ang loob, hindi kayang pasukin, yan yung sinasabi ng Panginoon. I will build my church. That even the gates of hell cannot prevail against it. Hindi mo kayang pasukin yan. No? Kaya lang, talagang ganyan. Alam mo, kahit na since the very beginning, yung ating pong mga apostles, napasok sila eh. Hinahabol sila ng mga soldiers para patayin, ikulong, diba? Pero hindi sila mabit. Habang sila ay, alala ko nung nasa Saudi Arabia kami, no? Ikinukulong, hinahataw, lahat ng ito, hindi kami, tuloy-tuloy lang. Ako, napauwi ako. But ang point, hindi nila kami talaga mapigil. So habang hindi mo mapigil, dumadami yan, lalong nagiging strong. Parang yung pang nasusugatan, lalong tumatapang. So si Constantine, yung huling-huling mahabol sa kanila, sabi ni Constantine, magkaroon tayo ng bagong strategy. Sabi niya, if we cannot beat them, let's join them. So ang strategy nila, binuksan lahat ng basilika. Binuksan lahat ng malaking church. Sabi na mula ngayon, hindi na bawal ang Kristyanismo. You cannot come. Tuwan-tuwa naman yung mga Kristiyano. Sabi nila, napasok natin ang mundo. Pero ang totoo,
strategical, tayo ang napasok ng mundo. Tawag yan, corpus Christianum. Kaya tingnan nyo, no? Marami yung mga, although hindi ako against yan sa lahat ng yan, but ang point, mga ilaw, mga malaking, ako may malaki akong ganyan eh. No? Pag natapos na yung church namin, pasyal po kayo, 7-story, o sa 4-story muna, then may malaking, anong tawag na yan, parang TV, no? Pwede yan. No? Kaya lang, tingnan natin, kasi hindi naman galing sa Western ang Christianity, galing sa East, galing sa Israel. Kaya tingnan nyo ngayon, unti-unting nawawala na yung tamburin, unti-unting nawawala na, puro mga strappings, and then, yung mga nagtutumba-tumbalelong. Pag nakita ko si Gaying, nagtutumba-tumbalelong, re-rebuking ko si NCI. Hindi ako, alam mo, pagka-evangelism pinag-usapan, I'm not against it. Bakit? Kasi you are attracting people. Pero pagdating na sa loob ng church, hindi po. The church is so holy. Kaya kinakanta nyo kanina, di ba? Okay. It is worthy to be praised and worthy to reign. Ang point natin is, ilagay natin sa tamang perspective. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, hindi Diyos ng kaguluhan. Tama ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi pa ako nag-umpisa, ha? Nag-ano pala ako. Tama ba, Ate Gay? Matapos ako mga alas 2, gagalit si Ate Mel. Okay. So, praise the Lord. So, tingnan natin mabuti, no? Yung mga bagay na ito, sabi ko sa inyo, para at least updated kayo. Ito ba yung nangyayari? Even, alala ko na ng false prophet eh. Yung Australia, dinaanan ng false prophet eh. Sabi ni Pastor Ginzano, hindi siya tinunga ito, may dumating dito Australiano, Pilipino. Sila daw ay propeta from Mindanao. Ako si kakasal na yung aming tao. Sabi niya, hindi kayo magpapakasal dahil hindi siya ang dapat mong mapakasawa. Hindi na tuloy yung kasal. Pinaimbestigahan ko, hindi kilala sa Mindanao. Tinanong ko lahat yung mga leader sa Mindanao. Sabi, hindi yan. Sabi niya, no, hindi namin kilala yan, bugus yan. Kasi po ako, nakakonekta ako sa lahat eh. No? Si Jin Udang may hawak sa buong Mindanao. Sabi niya, bay, hindi yan. Hindi yan. Hindi namin kilala yan. Di paano to? Pwede natin bigtiin to. Bay, hindi lang bigti, kuryentehin mo. Kaya may mga ganito, nakakapasok na nakaka-encrypt sila. Kaya sabi ko kay Bishop, tandaan yung mabuti. Just guard yourself. Pero ang Diyos, naghahanap po ng mga tao. No? Yung mga qualities of men and women na sinasabi sa atin pong banal na aklat, na atin pong pag-uusapan na ngayon. No? There are 4 qualities na gusto kong ilagay sa inyo para yung merong katulong yung mga leaders na mag-build. Builders of men na sinasabi.